Ito, magandang topic to ngayon. Okay. Naano ko to na tawag dito. Lahat ng Pilipina na may mga jowang Indiano, ano to, makaka-relate dito. May nagtanong sa akin dyan. So, since positive naman yung ano dito, ilalagay ko yung question. Sabi dito, ni kabayan, may jowa siyang Indiano. So, ngayon tinatanong niya kung ano daw ba ang mga gusto ng mga Indiano sa babae, I mean sa Pilipina, or sa babae in general. Kasi lagi daw nag-aaway sila pag sinasabihan daw niya ng yung ng ina, yung kanyang jowa, ganun. Okay. So, may mga yung share ko dito, my own experience sa asawa ko and successful na akit ko. Charot lang. Okay. Ganito. Ano ba ang gusto ng mga Indiano? Okay. Doon muna tayo sa kulang sa kanila. Okay. Ang mga Indiano, ito, any religion. Okay, any religion. Maybe 99%. Hindi sila lumaki sa pagmamahal na malambing. Mahal sila ng magulang nila. Pero yung katulad natin mga Pilipina na, halik-halik yung mga palambing na magulang, hindi. Karinyo talaga sila. Lagi silang sabi, kahit manood kayo ng mga movie nila, kahit sa mga movie, sampal-sampal talaga, pak-pak, kahit mga pulis, pinagsasampal sila, diba, yung mga ganun. So, hindi sila lumaki ng may malambing. Okay? Wala silang mga pagsuyo. Kumbaga sa pamilya yun, ha? Hanggang sa pag kayong iba in arranged marriage o nagkaasawa, ganun din yung kinalalakihan, ganun din sa mga anak. So, wala silang mga lambing, pagmamahal na showy. Okay? Yung mga pagsubo-subo, walang ganun, walang paghalik-halik, walang ganun sila. Okay? Tapos yung mga yung mga kinalakihang lipunan, mga manipulator, may mga pagkasinungaling, mga defensive, ganyan ang mga lugar, mga pangyayari. So ngayon kaya nga pag nakakatagpo sila ng Pilipina, opposite ng lahat ng kinalakihan nila, lahat ng mayroon sila doon sa bansa nila. Okay, kahit sa may mga asawa na. Tayo kasi mga Pilipina, malalambing, mapagmahal, masuyo, talaga tayo ay dikit ng dikit, halik ng halik, yakap ng yakap, amoy ng amoy. Ganun tayo, di ba? Yung bansa nila, hindi ganun. Hindi ganun kahit pa yan magulang at asawa, walang ganun. Kasi sa kanila nga, alimbawa, nandyan yung magulang. Okay, nandyan yung magulang. Hindi ka pwedeng umupo sa legs. Hindi ka pwedeng yumakap, bawal yun. Katulad ng asawa ko, nung bago pa lang kami, para talaga yung kahit nandun siya sa kabilang bilid ng kama, nandito sa gilid, hindi yan basta-basta lalapit. Kasi, nasa isip niya, hindi ganun, dapat hindi ganyan. Ganun. So, ikaw yung pagka nasimulan mo ng yakapin yan, mahalin yan, suyuin yan, hanap-hanapin nila yun kasi hindi nila yung naranasan sa buong buhay nila pambata hanggang lumaki sila, hanggang siguro nag-asawa sila or mag-aasawa or something. Wala sila nun. Okay? Kasi dati nga sinasabi niya sa akin pag pag nandiyan si mama, nung magjowa pa lang kami hindi mo ako pwedeng yakapin. Hindi ko siya pwedeng subuan ng pagkain. Hindi pwedeng ganun. Kasi kung ano ang isipin kagad nila, anong sasabihin, bawal, anong sasabihin ng magulang ng ibang tao, parang sobrang bastos. Ganyan. Kaya bastusin nyo ang mga Indiano. Ganun, hindi. Totoo yun. So ngayon yan yung mga sa kanila, punta na tayo kung ano yung mga gusto nila. Okay. Una, gusto nila yung babae na mahirap makuha. Huwag kang magme-message. Huwag kang tatawag, hindi ikaw. Dapat gusto nila sila yung naghahabol. Okay? Pero maging mabuti ka, mabait ka. Huwag mo silang i-reject ng basta-basta. Huwag mo silang, gusto nila ayaw nila sa babaeng aggressive. Pag agresibo ka, at parang walang thrill sa kanila, ayaw nila yun. Kasi ganun yung mga babae doon. O tandaan nyo ang mga babae doon, ganun. Pag halimbawa in-arrange marriage na or pinakilala, tinitake over ang control. Ayaw nila ganun. Ayaw nila yun. Kunyari wala kang kiber, wala kang pakialam, ganyan. Pero siyempre,
kahit parang tulak ng bibig, kabig ng dibdib, okay? Kunyari, okay lang, ayaw mo, diwag. So, ganyan. Pero, pag magkasama kayo, lambing-lambingin mo, hanap-hanapin yan, babaliw talaga siya. Number 2, huwag kayong magsasalita ng masasakit sa mga Indiano nyong jowa. Kunyari, imumurahin nyo siya. At wag ninyong tuturuan niya ng lingwahe natin na yung mga gago ka, mga wag ganun. Alam nyo ba, ang asawa ko never, wala yung alam sa mga salitang masasama. Sa awa ng Panginoon, kasi nagulat ako dati sa sobrang galit ko, namura ko siya isang beses para siyang mamamatay. Para siyang mamamatay. At salamat sa Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, hindi ako niya namura or nasabihan ng masakit. Hindi. Kasi sa kanila, kaya ayun, hindi pwede magsawi ka sa kanila na masasakit. Kasi sa kanila, ang mga babae doon, talagang grabe, sabihin, wala kang karapatan ganito, bakit ganyan? Parang lahat tinanggalan silang karapatan, parang sila na lang yung magkarapatan magsalita, masasakit na salita. Yun. Kaya tayo mga Pilipina, na upo-opposite tayo ng mga babaeng Indiana. Halos. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Disclaimer, okay? Pero mostly, opposite tayo nila. Kasi ganun tayo, martir tayo, diba? Malalambing. Sa kanila, brasong bato. Kasi ang ginagamit nila pamilihan. Yung pamilya, hindi ako pwedeng ganyan niya kasi isusumbong ko sa family ko. Mga lalaki naman takot na takot. Ganun. So kaya nagko-compromise, ganun. Sa atin, iba. Kahit na-inlove sila sa atin, super tayo malalambing, mapagmahal, tapos makarinyo, maalaga, ganyan, kumakain. Yeah. So ngayon wag niyong pagsasalitaan ng malambing. Alam niyo ba, mahihina ang mga niyan. Matatalino sila sa ibang bagay, pero pagdating sa puso, pag halimbawa may binaon ka o tinanim ka sa kanyang kabutihan, pagmamahal, tapos hindi niya naranasan doon sa bansa nila, nako, iisipin niya yung buong maghapon, buong magdamag sa buwan. Parang ganun, mahal na mahal, ganun. Ako kasi, ang pinakita ko talaga sa asawa ko, yung being Pilipina na, okay lang, kumbaga sa akin, take it low, leave it ako ganun. Ganito ako, ganyan. Pero syempre, maging tapat tayo. Ipagtapat mo kung sino ka, ganito. Baka mamaya, may manira sa'yo. Dapat unahan mo na kaagad yun. Ito ako, magkaibigan pa lang kayo, ito ako, latag mo yan, take it or leave it, ganun. Tapos, pakitaan mo siya na ng kabutihan mo. Wag yung wag yung parang lagi kang galit na, yung may galit natin, ilalabas natin yan pag nakuha na natin yung loob. Okay? Kunin mo yung loob. Ito, tatandaan nyo, pag nakuha nyo ang loob ng isang Indiano, ibibigay sa'yo ang lahat. Kahit isusubo niya, kahit lahat yan. Halimbawa, ako, isampul ko. Bibilan niya ako ng tig-100 na gamit. Yung pamilya, yung sa, halimbawa, mama niya or something, kahit bilan niya ng tig-10, tig-20, kahit sarili niya, bibilan niya yung sarili niya, tig-10, tig-20 sa akin, ganun. Ganun sila magmahal. Pero syempre, wag niyo iti-take for granted dyan. Ibalik niyo. Kaya nga sabi ng asawa ko sa akin kagabi, kung makapagpayo ka, sabi sa akin talaga, kung makapagpayo, feeling advisor ka dun sa social media, samantalang wala ka namang ginawa sa relasyon natin. Kaya tayo mayroong ganito ngayon dahil ako ang lumaban. Sabi niya sa akin ganun, wala kang ginawa, upo ka lang. Sabi ko, nagdasal naman ako Sabi ko ganyan. Tapos sabi ko, ano ba ngayon nung maging kasal na tayo? Sabi ko, ano ba, worth it ba o hindi? Sabi niya, worth it at hindi ako nagsisisi. Ganun. Kasi ako noon, siyempre, parang, kaya ko to na madaling sabihin sa inyo ngayon kasi pinagdaanan ko na. Kasi ako dati, nagbe-base din ako sa nakaraan ko, dapat hindi niya ako tratuhin ganito, dapat ganyan. Pero, nandun lagi yung respeto. Ang gusto ng mga Indiano, number 1, respeto. Pagmamahal, okay? At maging sila, importante. Naku, ipaparto ko yung importante. Dapat malaman nyo yun. Wala na tapos na yung 10 minutes. Sige, part 2 tayo sa importante.